ang saknaan, minunod usab ang pagitib sa mga balita. Way hulong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan niini dinhi sa Double S News Roundup. Kapuso sa mga lugar nga mabot na itong Sibya o sabay sana sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon. Inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 30, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban ha pagtukian ng mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Super Radio. Kapin sa 800,000 pesos kabalor sa ginadiling drugas ang nasakmit sa bypass operation sa SOU-7 PNP Drug Enforcement Group as may Visitasyon Extension Street sa Sitio SNCA, Barangay Sambagdos, Takbayan sa Sugbo. Ang dinakpan usa ni alias Januario, 36 anyos, na ilanga usa ka high value individual nga way trabaho taga Sitio Takan, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan sa suspetsado ang pipila ka mga pakete sa gidudahang shabu nga motimbang sa 125 gramos nga mobalor sa 850,000 pesos. Samtang nakuhaan sab kini mga drug paraphernalias, cellphone, motorsiklo ug uban pa. Sa pagkakaroon, natanggong na kinispresohan o gikatakdang pasakaan o tukmang kaso. Super Tanking Bote sa Tuwes! Super Radio! Sa pikas bahin mga kapuso, nagtingkagol karon, naspresohan sa Minganilla Municipal Police Station ang usa ka aktibong pulis. Uman gireklamo nga ng labni og cellphone misulod sa usa ka furniture shop ug usa ka warehouse nga nagpabuto sa dala nga armas niini magapasado alauna sa hapon kagahapon. Nahitabo ang insidente diya sa may Purok Nangka, Barangay Linaw, Lipata, lungsod sa Minganilla. Ang nadakpan nga pulis nagranggo ni og police staff sergeant, 45 anyos, na residente sa Barangay Tapol, siyudad sa Talisay, ug ang iyang kauban nga sibilyan nga usa ka 41 anyos nga lalaki taga Barangay Lower Lipata, lungsod sa Minganilla. Matod pa ni Police Major Areza Otida, hepe sa Minganilla Police Station, nakadawat sila og tawag sa telepono nya nagpahibaw nga dunay armadong tao nga nagpabuto sa armas diya sa maong lugar. Hinungdan nga ila kining girespondihan. Sa ilahang pag-abot, wala na ang duha ka mga suspect nga nisakay og motorsiklo. Apan base sa pamahayag sa mga saksi nga misulod ang duha sa furniture shop ug kalit lang nga gilabni ang cellphone sa usa sa mga biktima nga naglingkod lang nya kilid nya dayon sibat. Pipila ka minutos ang milabay laing biktima ang nipahibaw sa mga polis diya sa mong lugar nga ang duha ka mga suspetsado misulod usab og usa ka warehouse nga duol rasab sa maong furniture shop ug usa kanila miwarawara sa iyang armas gisultian ang biktima nga manyakismi.
Human sa gihimo sa mga suspetsado pilakaw ni ug migintang og pila ka metros nagpabuto ni sa iyang dala nga armas sa makadaghang higayon. Tungod kay magkanunayan man nga mag-istambay, daghan ang nakaila sa maong pulis nga mo'y hinungdan nga dali ni nga nadakpan sa mga pulis sa Mingalilla. Si Police Colonel Christopher Bermudez, epis kapulisan sa Lalawigan, Sugbo, ibutya nga dili nila duphan ang maong pulis nga makahimog krimen diin iyahang gibasihan ang pamahayag ni Police Brigadier General Rodrigo Marana, hepe sa Police Regional Office 7, nga walay luna sa ilahang hanay ang susama nga matang sa pagkapulis. Super Tanky Bote sa Double S Super Radio. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, parita sa itong ubang mga hisgotanan sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Nag-init gining balitaan, gining polis nga nagranggo og police staff sergeant mga igala. Uban ining usa ka sibilyan, nabalhog presuhan na uman matud pa ng lab ni og cellphone, nga nagpabuto sa iyang armas. As may purok nangka, lower linaw lipata, lungsod sa Mingalilla. Kapasado nila, launa kay gahapon sa hapon mga kapuso. Ay lang ani kay wa ni sila nagpinusilay sa mga kaubang pulis or mga kabaro. Ay pareha ba sila may laki. Ilis pag-unsa kini mga pulis agi pud biyaning training. Kini iyang gibuhat, consider na gini siya as armed and dangerous, no? Kani wa sa ni siya musukol kay kadagong disgrasya day daghang maangol. Giunsa sa gani sa ato ang Mingalilla Police nga mapakalma ba? So sa kay problema ani niya? Ano kang nanulis na sa gani? Pulis ba tawag ni? Nangawat mo ni. Gisudra ang kuwan. Mahugya po ni nga tulis. Super Radio. Abuto goods armas. Mula nitong giingon, no? Police Staff Sergeant naman kasayangan ni mo, sir. Ay? Gina imuhang training, imuhang gihaguan, pag-eskwela, kakapoy nga waytog, uban pa nimong giagian para mahimo kang police staff sergeant. Ya imo lang gisayangan sa usa ka higayon. Muha kag cellphone nga pila ray kantidad, nagpabuto kas armas. Ako'y gisayangan kaanugon, engineer. Tulo ka magabalay ang naog daw samtang usa ang nakaangkon og kadaot sa sunog para sa Libern nga miigo sa sunog diha sa may o nga miigo sa sektor 2 Anak Compound, barangay Pagsabungan, syudad sa Mandawi ganinang udto. Usasab ang naangol sa insidente din. Ang danyos niini niabot sa 202,000 ka pesos mga kapuso. May gani kay wa kaayo ni kadako residential area biya ni. No, diyan napita sa may Pagsabungan. Gani kay natabang dainis mga bumbero. Nya tulura ka mga panimay ang nangaugdaw gyud, no? Ay usa ka damage. Dayon pang investigasyon ni mga kapuso. Ang timailhan nga amping kita kanunay kadi gimatag nang sakuna. Cebu Governor Pamela Baricuatro ni padayag og suporta sa tinguha ni Senador Chis Escudero nga iban ang mga paryente sa mga elected officials, isip supplier o kontraktor sa mga proyekto. Daghang mo kisi-kisi ani. Mas mining ani engineer nang iban nga kanang parente ni mo mo'y supplier. Pero kabawa mos problema ni engineer. Once nga imo ning striktohon, mas mudaghan ang mangita og loophole or bangag para makapadayon. Pagban sa Pogo, baba ng Pogo. Manay Pogo sa Pilipinas. Sa Minipuli, illegal nga Pogo, nangita gyud sila paagi para maka-operate. Ngitag taguanan, kondo, dagkong mga subdivision. Pero tinanong labara sa itong usig pangita ni mga tawanan.
kay mausan eh. Kung imo ni silang striktohon og maayo, mga parente, mga sa elected officials, iban para dili na sila mahimong supplier or contractor sa mga proyekto, pangita na po ni sila laing lusot. Ipapangan ba ni sa laing kuan? Pero mas maayo, nindot ni nga lakang, no? Pero para mas munindot yun, ato ginigtarungon og subay, no? Ang kining mga supplier gid in general. Kinsa to mga supplier nga mga say tawag na kanang way klaro. May daghan nga nagon. Bisag di mamaligya og bugas, sila gipalitan sa bugas. Nanay daghan. Bisag dili sila supplier sa t-shirt, bisag pagkaunan ang ilahang tindahan, buong kala. Siya lagi supplier sa t-shirt aning syudad. Di ba na kong catering services ni? Ay, dagang nga na eh. Mas may sigurong mas madakan, patasan na to ang silot siguro sa mga madakpan yung ingan. Kaya para di na ni pamarisan sa uban niya magtarong pod, no? Inyo nang hakop po na, bisa ka nakaregister sa ilang tindahan kay manufacturing. No, kanang furniture products. Ni supply og t-shirt. Ingon ka ba nga binuang ninyo ha? Tanaw ko sa presyo, mahala ni t-shirt tagod 500. Tanaw kag t-shirt din sa kilid-kilid na 140. No, sa mga brand, karang Gransler. Kato naman na ron. Tanaw na mo dito ila, printed. 500 ng presyo, ginoo ko. Anyway, sa di patapatusunan mga kapuso, sa di palutso na nga ito ang mga commercials atong Paspas nga aksyon sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawatag reports mga kapuso, pat kabalay apektado sa sunog sa Pagsabungan, Mandawi. Super Norman, pasok! Yan sa Parjan Kim, gumikan usab sa kainit kaganiha, upat ka mga panimay ang apektado usab sa nahitabo nga sunog diya sa barangay Pagsabungan sunod sa Mandawi. Kining anak ma compound apan gisusi pa sa kabumbiraw kung sa gyud tinuod hinungdan sa nahitabo nga sunog saglit nagpadayon pa ang ilahang investigasyon. Mabot na to sa 202,500 ang banabana nga danyos ni ining upat ka mga balay. Tulo niini ang naugdaw usa ang partially burned. Nadawat sa kabubiruhan kiling alarma sa sunog alas 12:46 kagani ang udto o gilaha kining na isa nga to sa first alarm alas 12:50 apan ila na kining na kontrolar yan ang pagka-alauna 3 ug hangtod nga na fire out sa alauna 13 pagkahapon wa hinooy dagko nga mga nakaangkon og injuries sa ilahang lawas o sa lang tao ang napaso og gisusi pa karon sa investigador sa maong nitabo nga sunog ang hinungdan sa maong o nagsugod ang kayo gumikan kay matupa sa mga residente nga dunay nagcharge og cellphone ang maningon nga gikan sa atop ang nagsugod sa maong kayo. Unay latest gikan sa Bureau of Fire Protection sa Tagbayan sa Mandawi kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio. DYWS dapat totoo. Super Radio. Duha ka mga illegalista na dakpan sa bypass operation sa PIU, PDEU sa Bohol mga kapuso. Super Decime, pasok! Nasikop sa operatiba sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Provincial Office ang duha ka mga illegalista sa ilang bypass operation sa Puro Uno, Barangay Bilisan, Panglao, Provinsya sa Bohol. Garihang buntag ang mga apektado mao si alias William, 42 anyos, dismissed personnel sa Philippine Army ug nagpuyo sa Puro Otso, Barangay Poblacion, Panglao, Bohol ug si alias Oliver, 45 anyos, way trabaho ug taga Barangay Luok, Panglao, Bohol. Nasakmit sa operatiba ang 80 gramos gito ang shabu nga kantidad og 544,000 pesos.
Gawas na ini, nakuhaan sab ang mga suspitsado og non-drug items, caliber 9mm pistol, na dunay usa ka buhing bala cellular phone, by bus money, sling bag ug usa ka unit sa motorsiklo. Sa impormasyon sa kapulisan, si alias William, ang giingong miyembro sa 2008 Philippine Army sa ranggo nga korporal ug na-dismiss niya atong 2016. Gitumbok kini nga high-value individual ug matod pa ang tinubdan sa illegal nga droga sinigikan sa PDL nga napriso sa penal colony. Human kini na-dismiss sa serbisyo, giun na maligya og illegal nga droga sang dinakpan gibalaktan ng drug distribution network niini. Pinagi siyang downline nga si alias Olivera sa ilang operasyon ang first district sa Bohol, partikular na ang Panglao base sa monitoring yung makadispose ang dinakpan o 100 grams nga shabu kada simana. Kaso kalapasan sa Republic Act 96 sa Pasaka batok sa mga suspitsado. Kini si Desme Padilla sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Konseho sa Dakbayan sa Talisay nakigtagbo sa kadagkuan sa DPWH 2nd District or 2nd Engineering District. Super Gabriel, pasok! Gipakigdagbuan sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay ang kadagkuan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa 2nd Engineering District. Kini aron madunggan kung unsa na ang kalambuan sa ilang drainage system project sa syudad. Si Vice Mayor Richard Francis Choy Asnar nibutyag nga gituyo nila kini gumikan kay matag bunoks uwan mubaha dayon ang barangay Bulacau, Tabunok, Lagtang, Linaw ug uban pang lugar. Si Asnar niingon nga gusto nila maminaw ug mutan-aw sa kalambuan sa ilang proyekto ug unsa sab ang kasulbaran niining pagbaha. Si Konsehal Danny Caballero, Chairman sa Committee on Resilience, sinitataw nga halos tanan ang nakasinati sa pagbaha niadtong Hulyo 16 ning tuiga, pero di sab maayo nga ato na lang pasagdan nga walay himuon nga lakang. Si Caballero niingon nga ang kasulbaran sa pagbaha di mahimo sa usa ka departamento kay kini nga kinahanglan og kooperasyon sa katawhan pinaagi sa dili pagpataka og labay sa basura. Siya nagkanayon nga di na nato paabuton nga adunay kinabuhi pang makalas gumikan sa baha. Una niini si Jonathan Tumulak, ang pangu sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority, konstituda niingon nga ubos sa mando ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ilang gipakigtagbuan ang mga kontraktor sa Talisay kauban sa CDRRMO Engineering Office, mga kapitan o gipangutana sa unsa man ang hinungdan sa grabe nga baha nga nasinati o gipapangita sila unsa man ang kasulbaran. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Resulta sa full-blown investigation ni atong kamatayon sa mag-inahan nga taga-Argao ipagawas sunod semana sa Kapitolyo. Super Lloyd, pasok! Mipasalig sila si Cebu Governor Pambari 4 o si Dr. Nikki Catalan, iyang anak ka consultant nga doon na ipagawas nga resulta sa investigasyon sunod semana kabahin itong mag-ina or mag-inahan nga namatay pagpanganak gikan sa Argao unya Karkar o gigun man sa Talisay Hospital. Mingon si Dr. Catalan nga ila kining gimuan og komprehensibo nga investigasyon uban sa DOH o sa Cebu Provincial Health Board. Mingon sa si Governor Pambari 4 nga posible nga dunay masilutan sa maong insidente. Kini si Lloyd Suarez sa GBC Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Norman Mendoza, Super Desme Padilla, Super Gabriel Bunhok ug Super Lloyd Suarez sa inyong mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Sir Mark Gale sa Pagasamagtan. Sir Mark, maayong hapon. May hapon, Sir John Kim, o sa atong mga sukintig paminaw. Kinitong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon. Karong hapon na, ato na sa weekend. Sa tayo mag-apekto o mag-apekto ang southwest monsoon kung habagat sa dakong bahin sa nasod. Sa karon wala tayo na sigpatan, ginamonitor o nakita na LPA o bagyo na posibleng maka-apekto diri sa ato ang dapit. Ato na sa sunod pang mga adlaw. Para karon gabi una ato na sa weekend, ang dakong bahin sa Kabisayaan, lakip na ang Central Visayas, makasinarita aning init nga panahon, pasulabi ang adlaw, panaan ang yapoy, mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan tungod sa habagat. Para sa kahintang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, aluna na tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatan nga na sa habagatang kasadpan diin ato ang katagatan aduna pa hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang katagatan adunay
hunas karong alas 8:30 sa gabi ug taob ug na sa alas 2:47 sa kaadlawon. Temperatura karong gabi na ato na sa weekend magasukod gikan 27 ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw mosalog kung alas 6:08 sa gabi, musilang ug na sa alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time -4 minutos na lang para alas 6. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Mark Gales sa Pagasa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa matusunan mga kapuso, second portion mga higala ato sa nipalutso. WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa WS News Roundup. Kaya po, kini ang inyong ubos na lagad sa kanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Okay mga igala, rita sa ito mag-hisgotanan. Okay, so kining zero balance billing mga kapuso ato sa ning tukion bangegala. Kay sa dihang ni anunsyo ang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga zero billing, no? Medyo na naman tay background or idea ani gamay kay taon naman ning zero balance billing sa mga DOH hospitals. Ang nakaproblema lang ani mga kapuso matud pa sa Department of Health Department of Health DOH mga kapuso nga 87 ra ka Department of Health institution tibuok nason ma-implement ang zero balance billing. So kada kus Pilipinas 87 ra ang libre. Ala. Matud pa ni Health Secretary Ted Herbosa mga kapuso nga ang DOH hospitals nga naga-offer aning zero balance billing wa ni labot ang mga government-owned and controlled corporation sama sa Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, National Kidney Transplant o sa Philippine Children's Medical Center. So, kining 87 apil na siguro ning Vicente Soto Memorial Medical Center, no? Sa Ka-Apex Hospital dari sa Cebu. Mga kapuso, pasalamat nga naani. Natay ato mga kaigsuunan baka avail in town ani pero taon-taon ani sa kong giingon taon-taon na gining zero balance billing. Unya ang problema lang is kanang supply gyud sa tambal og kagamitan no diyang dapita. I don't know anong wa gina masulbad taon-taon naman ta ng problema. Nung adunay gap between the supplier ug ang hospital. Nga inig-order sa hospital, napay bidding, no, agi pa og mga proseso. Dugay pa kayo maabot. More or less 2 to 3 months before maka-resupply. I don't know. If ingana baga gyapon, 1 month before maka-resupply ang usa ka tambalanan. Ya dali ra pud kina mahurot, kay daghan biyang gusto magpa-hospital og libre. No? Imagine na 87 ra tibuok Pilipinas ang libre diri sa ato. Ala. Kada kung problema kung ingana, no? Mayon tag mahatagan po ni og solusyon. Zero balance lagi ang billing, wa lagi kay bayran. Pero kung maabtan kag siyam-siyam, gawa na supply ang hospital,
ikaw na sa gipagastuhon sa tambalan. Kailangan sa muundang na diyan nilag tambal. Lain sa undangon na nila nga pag-ayo sa imo ang parente or sa pasyente. Continuous man nga tambal. Moingon nag doktor dito, palit sa ani ma'am, wa kay mabuhat. Kaya talaga ingon, limang lista. Ma'am, palita ning upat ka buok ma'am ha, nya kini kuan wa namtay supply good. No, palita lang sa ani dito sa gawas. Super Radio. Mao gyud nay senaryo sa mga tambalanan labi na sa Vicente Soto Memorial Medical Center mga igala. So mayo untag mapun-an pa ni kining 87 ka mga hospital, DOH hospitals kay dako kinig tabang sa itong mga kaigsuonan bitaw nga naglisod. No labi na diri sa Cebu. Pero ang Karkar gi-offer naman to. Pag natin na-open up mga igala nga ang Karkar, himuon siyang DOH hospital. Pero so far, continuous gihapon ang, nung siya'y tawag, ana? Continuous gihapon ang discussion ni ana. No? Naanay ni suggest nga himuon siyang DOH hospital, kunya tabangan lang gihapon sa probinsya sa Sugbo. Nag-supply, posible sa mga personnel. Nindot na if ingana, kay at least doha na. No, dili na magtapok sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga gustong magpa-hospital mga igala. Kay sumagtan-aw mo ng Soto Ginoo ko buntag sayo la city pa lang nanay galinya eh. No? Lisod jud kayo ang magkasakit. Lisod jud kayo mga kapuso. Unya, viral karon sa social media mga igala kining usa ka congressman no nga nagtan-aw og sabong samtang samtang nag State of the Nation address si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ligrigage tao no. Nabidyohan si congressman nga nagtan-aw og sabong sa iyang cellphone. Wala ni sa kuan din ni voting for the next House Speaker. Dili pa ni sa zona. Nag-votation pa lang din ni sila nga kung kinsa ang mahimong House Speaker. Giburingan siguro ni congressman no, nagtanag sabong. Nag-viral na ni sa mga kapuso. Nya matud pa, the congressman was called out to apologize. Papangayog pasaylo mga igala kinasakpan mapapasakpi sa mga igpasaylo. Sa po is mga surprising na to nga surprising nga nahitabo nga wa gyud gi-mention sa presidente ang kining online gambling mga igala. No, wala siya mo mention bitaw ana. Mo sa ni ang gingon ni Super Algin na makita. Wa gyud siya ni mention. I think lisod ni sa partes gobyerno labi na ning online gambling legitimate nga mga online gambling centers or sites is dako na bagay gahatag no dako kay sila gahatag sa buhis diri sa Pilipinas. Ang tanaw nako gitimbang-timbang pa ni national government kung ibaan ba ni or di. So gatuo tag ibaan na ni pagsuna no kay niingon man to nakadungog man tag mga istorya didto sa kauluhan gud mga kapuso. Itong mga kaubanan sa kauluhan nga doon kunoy kanang surprise or special announcement ang presidente. No, sa diyang naminaw taso nagatuod jud iba ng online gambling bitaw, no? Tinuod lang. Nagtuog kog ibaan gyud ang online gambling kay amtay nadungog nga uy naa kuno nay surprise nga i-mention ang presidente. Basin ang surprise katong kang Tory siguro. Mao na to, katong surprise nga i-mention niya si General Torre nga mo i-champion. Di sa siguro eh. No, ako pang gitan ako. Basin mao na to. No, kaya ako ga-expect ko nga ug sa uban na to mga kaubanan pud media nag-istorya me. Basin ang pagban sa online gambling. Na human ang State of the Nation address sa presidente wa ta kadungog sa online gambling. Katulang sa lost sabongeros. Ito ba nga nangawa sa piloto 30 kapin kabang nga sabongeros nga nangawala. Missing mga kapuso nga matud pa tua karon sa Taal. Kana ra iyang gi-mention pero ang pagban sa online gambling wala pa gyud. So karon na ay mga daghang suggestion nga patas-an na lang ang
kung si tawag na, patasan ang licensing fee sa online gambling. Suwestyon po na sa Department of Finance mga higala para makontrol gani mga online gambling sites. Patasan daw ang license fee. Meaning, mo additional sa sila hatag. No? Pero sa karon mangod lisura no? Kinahanglan gid i-balance ba ang mga tao nga maka-access sa online gambling ug ang mga tao nga di pwede mo access ni ana mga kapuso kay karon libre pa manggod kaayo ta maka-pislit anang mga websites. Na I think karon gitimbang-timbang pagina sa national government kung ang ngayan ba ibahan or dili. Kaysa kung giingon dako kaayo na og hatag nga buhis diri sa ato. Nya kanang buhis lifeblood ba na sa national government. Kwarta ba na. Dako kay naghatag diri. Kung tangtangon, maigo gyud ang panudlanan siguro. Imagine pila na ni kabuok online gambling ang approved by PAGCOR. Nya kaliton og ban. No? So maapektahan gyud na siguro. When I think wa gyud gi-mention sa presidente, I think gi-studyhan pa gyud, gi-estudyohan kung angayan ba. Kaya ang uban gusto nang i-regulate. 'Di ba? Ang uban gusto patasan ang pusta. Di kapusta ang kato mga 100 ray kwarta. Dato yun siya, di ba? 20,000 ang limit or ang target. Kinahanglan ka na kay 20,000 sa imong GCash para makadula ka. If di ka butog 20,000, di sa kakadua. Nang uban, dapat limitahan ang access, limits, padakan ang kung si tawag ka na, ang edad nga maka-access. Pero lisod mangod, no? Kinahanglan gini timbang-timbangon sa gobyerno kay sa akong giingon ka ganina. Basta imo ni silang striktohon og maayo or imo gining papason og maayo. Mangita man gini silang pamaagi nga maka-operate. No? Best example is ang Pogo. Giba na ang Pogo, bawal na, pero kini mga kagwang nangitag mga pamaagi para maka-operate gyapon, makapangilad sa laing nasod. 'Di ba? Kapuliki ang pulis ug NBI pangita ni nila eh. Nagtago ra din ning mga pikot diyang dapita. Ila na gud kabuok Pogo scam nga or Pogo warehouse or Pogo house ang gi-raid sa NBI. No, pag-announce nga ban sa Pogo nanago. Kani dako po ng tsansa kung mag-istrinikto ta ni mingon ta nga bawal na. Mo sa nila ang buhaton. No, dako ang chance kay may ni amo ang kita dere nya inyo nagkalitog ban. Amo sa ning tagoon. Kinahanglan gyud natin mas labad man gud sa engineer once nga di na nimo ma-regulate. Kay once nga imong iban, once nga mutago na, di na makaka-regulate ana. Saan na nimo pag-regulate nga nitago naman? No? Di na nimo makontrol kay nitago na, di na magpakita nimo. 'Di ba? Pero kung imo silang ingnon nga i-regulate, ana pa si mong atubangan. Musunod pa sila nimo. Kung unsa imo mga balaod, ila pa nang sundon. Pero once nga moingon ka nga ibawal, unya manago na sila, di nakakita. Pero nag-operate gyapon. Diba? Mo na problema karon, no? I think di naglisod ang ato ang national government pagtimbang-timbang ba. Kung angay ba gyud iban ang online gambling or dili. Aside sa kwarta, dili pa gyud ta fully developed nga nasod para musubay ang mga internet. No, di magita kadakop ang mga online scammer. No, mahak pa man ganin ng mga website sa gobyerno nga kalit lagla, nagmaydi o gubuhubo. Di magina nila masubay. Kana pa noon nga nagtago sa online gambling. No, dili pa kita ingon nga very kung siya tawag na techy nga naso. Dili pa kita develop. Pila na gud ka website sa gobyerno ang nahak
Nya mag-post og mga si tawagan ay mga video nga wa diri wa dito. Ala. Hak manginang website sa or kanang Facebook simbahan. Ala. So, karon lisod kayo kay imo nang iban, mutago na. Mo amti abilidad para pangitaom na sila, Ginoo. Ala. Kunay nagkalisod ron bitaw. Timbang-timbang. Kung ang ngayon ba iban or irregulate lang. Irregulate, natay kwarta gyapon, pero mas makontrol na to sila, no? Mas makontrol na to ang mga tao nga modua. Imong iban, utago na sila, di nakakita nila, nya ang kining uban magpadayon gyapon duwa. Ay nako, suda may mong presidente day, no? Ala. Labad sa oy. Anyway mga kapuso, palutson sa tani ato. Double S News Roundup. Ay, maing hapon, Agosto Marfito. Si Ma'am Matilos Evelyn sa Suba, Basbas, Lapu-Lapu City. Katungog ko ganina, dagham tong nakadaog sa Lapu-Lapu. No? Daghan ba? Ayan. Congratulations din ninyo diha ba? Ma'am Annabel Osorio Jackson. May gabi diha, ma'am. Nya si Mayumi Silva sa Poblacion Karkar, Boss Frank Oga ang surprise bahin sa flood control. Matod niya mahiya naman kayo. May pawato niya gi-announce Boss Frank kay magtarong ang gatong mga way klaro. So, ang angay nga surprise. Ang surprise announcement ba nga dakpo na kay tungod sa corruption? Imo mang i-announce nga nakadiskubre ka og sayop. No? Kanya magtarong na hinuon to sila. Dapat ang i-surprise nimo katong mga nig-file na mo og kaso. Oh, announcement. Naka-file ta og 15 ka mga kaso batok sa 15 ka mga congressman. Ano man, palpak nga flood control projects. Unay angay siguro, no? O ganina kay ni-announce ba nga palpak nga flood control projects na makpak ni mga kagwang. Lipay mo nga palpak ang flood control projects. Nang lipay mo nga adunay mga ghost project nga nadiskubrihan sa presidente nga adunay palpak, corruption o kanang ghost project sa inyuhang budget. Na makpak mo diyang dapita. Okay pa ta diha? Boss Celestial Cañete, Jesus Cañete, may pagpaminaw. Rodolfo Abarques, Benson Reyes, wa naman kaayo na-excite ang mga Pilipino sa zona. Ingon na lang tang will see the scatter. Okay, tanaw na lang gid kung nabay agi. Adjong gabi Os Beling Kahis, Ma'am Annalyn Saldivar, may pagpaminaw sa diha. Yan si Fedela Balansag, nagtanaw po karon mga orasa. Dennis Cabrera, inaw sa mga kapuso niya si Monter Jojo Liguis de Duslete mga higan. May pagpaminaw ninyo diha horot. Anyway, wala kitigong oras diri sa tuwang tulumanon sa Double S News Roundup. Kaya po, kini ang inyong ubos na lagad sa kanginan. Super John Kim, patindol bote at ang iyong 24 oras mo. Sunod na. Ayong gabi mga kapuso, daghang salamat mga kapuso. Dapat, totoo.